Yan, so welcome na naman sa isang episode ng Bentek. Dalawang beses lang tayo naka-upload ng video, no, simula nung may nangyari dun sa ating channel sa hindi inaasahang pangyayari, na-hack yung channel natin. Pero na-restore naman. So ilagay ko na lang sa end screen kung ano yung nangyari, no. Baka ganyan din yung mangyari sa inyo. At least meron kayong idea paano ma-restore yung inyong channel kung nag-YouTube din kayo. So meron tayong printer, no, L3210. Hindi ito yung printer ko. So ito pinaayos lang. Ang problema nito, may isang kulay na nawawala, missing color, no. So missing color niya ay yung cyan ang missing color niya, no, o yung parang blue, o yung blue. Yan. So ilang beses ko na rin na nagawa ng video yung ganitong senaryo, no, yung problema. So ang gamit lang natin as syringe na pwede 10 ml, pwede rin yung mga surgical na no, yung ginagamit ng mga doktor, nurse, no, sa botika yung nabibili. Pero tinatanggal lang yung gilid, no, parang lumitaw lang etong pinaka tip. So ito, nabili ko to sa Shopee, no. May nabibili naman, no, hindi mo na kailangan i-modify. So ito ang problema, kulang sa kulay. Pag ganun ang pangyayari, una nating gagawin, i-head clean, mga ilang head clean, tapos power flushing or power cleaning, no. Yan. Pero pagka wala pa ring nangyari sa mga ganung ganung solution, yan, gamit tayo ng syringe. Pero hindi ibig sabihin na 100% na magagawa yung printer ninyo. Pero kung hindi pa ganun ka sobrang clog o wala naman damage yung printer head, masosolve yan ng syringe. Yan. So kasi may mga ibang paraan pa tulad ng paggamit ng cleaning solution. Pero pwedeng risk din gumamit nun, kasi kung hindi ka mag-iingat, pwede mong ma-damage yung logic board ng printer head, o kaya mag-spill yung yung cleaning solution sa flex wire ng printer head at pwedeng mag-short, no. So ito, i-test muna natin, no. Test muna natin ulit. Yung nawawala ay cyan. So ito, mga nakailang beses na mag-head clean to, no. Check lang natin yung nozzle uli, print nozzle. Magpi-print nozzle uli ako. Yan. Yan, print natin. Nozzle print tayo. So tandaan nyo, lahat ng gagawin dito, do it at your own risk, no. Kasi pwedeng magkamali kayo, no, sa pagbukas. Pwedeng matanggal ninyo yung flex wire ng scanner o yung buong flex wire, no. Maaring tumalsik yung pagkalas nyo nito, maaring tumalsik to, no. Pag angat nyo ganyan, matanggal tong mga flex wire, no. Pag ito natanggal yan, magkakaroon ng error. Kasi nandito rin yung power button, no. Yung power, no, yung nasa control dito sa harap. Yan. So yan, lumabas na. Pares pa rin, no, pares pa rin, walang cyan. So nag-head clean na, nag-head clean na, power cleaning, ayaw pa rin. Kasi hindi ko rin advisable na mag-head clean kasi mauubos yung ink niyan. Tapos ayaw pa rin. So number 1, dapat nga meron tayong syringe, no. Syringe, tapos
Off muna natin yung printer. Tapos, open. Tingnan natin, may dalawang tornilyo yan dito. Pero minsan ito wala. Ito lang yung meron. Yan. Oh. Yan. Tanggalin lang yung tornilyo dito. Para mas sure no, tanggalin yung plug. Tanggalin muna yung plug, no. Tanggalin muna. Para siguradong wala tayong ma-short sa loob habang binubuksan. Then, iangat nyo lang yan. Tapos may lock kasi dito no. Para matanggal yan. Igaganon lang. Dito, ito may lock yan dito. Ito yun no. Kagan. Tapos dahan-dahan kasi maaring tumalsik yung itong buong scanner unit. Pag tumalsik yan, makakalas yung kanyang flex wire at maaaring mayroon pang ibang ma-damage. Dahan-dahan lang. Tapos ladyan ng ano, kalang natin tong ano no. Kita ba? Yata kita. So, alisin tong takip. Yung ibang L3210 wala. Yan. No, inikot ko lang yung gear. Inikot para mawala yung lock. Para ma-disengage yung lock. Ito. So, pwede ring i-on nyo, tas tanggalin nyo yung power cord. Para yung head mapunta sa gitna. So, alisin muna natin to. Yan. So may lock lang yan. Isin muna natin yan. Then ang nawawala ay sayan. So check natin yung damper ng sayan. Ito iaano lang to, alisin. Yan, ipe-press lang to. Tapos alisin. Ito yung sayan nasa dulo. So kung makikita nyo dito yung sayan, walang ink no, wala kang makikitang ink no. So ang purpose ng syringe ay mahigop no, para malagyan ng laman yung damper. So ito yung damper. Igupin natin yan hanggang sa mapuno. Hanggang sa mapuno. Hindi na natin pwedeng ibalik yung inka. Hindi na natin pwedeng ibalik sa unless siguro no, hiwa-hiwala yung syringe no. Hindi mo gagamitin sa ibang kulay. Yung para sa magenta lang. Para sa cyan lang no. Ganun din sa yellow and black. Yan. Ngayon puno na no, puno na. Dapat punong-puno yung, kailangan puno rin yung tank no. Pag hihigop kayo, dapat siguraduhin nyo na puno yung tank. Puno yung tangke. Kasi kung higopin nyo tapos wala namang laman yung tangke, ganun din no.
Tsaka marami talaga kayong ma-waste o matatapon na ink. Maya na natin ilagay yung takip. Balik na yung damper. Press lang ng dahan-dahan. Yan. Then kailangan i-turn on, no? Kasi nandito, no? Kailangan yung head mapunta sa home position, no? Dito. Dun sa cupping. Ito yung cupping. Cupping, yan. Dapat i-inspect nyo rin yung cupping, no? Pag may mga bungi yung rubber nyan, magkakaroon ng singaw, hindi makakahigop ng ink dun sa tangke, no? Kasi parang nagsisilbing gasket siya, no? Between dun sa head at sa forge unit. Kasi ito lalapat sa surface ng printer head. Ngayon kung may singaw, paano hihigop yun, no? Hindi siya makakahigop ng ink. May mga cases na ganun, no? Minsan napapasukan ng ipis, daga, yan, nginangat-ngat. So i-on muna, turn on natin yung printer. Turn on, sana hindi printer head, kasi kung barado yung printer head, binalik ko yung power cord, then turn on. I-turn on dito, no, dito. Then wait natin mapunta sa home position. Yan, bali na sa home position na yung printer head, no? Then pag nasa home position na, isang higop pa ng syringe dito sa waste hose, no? Ito yung waste hose. Alisin lang yan. Gamit kayo ng guwantes, no, para hindi madumihan. Alisin natin to. Then higop dito, no. Mas maganda kung may external waste tank na. Higop dito, no. Dito pag naghigop tayo dito, para ka na ring nagpa-power cleaning. Kasi yung ink na yan, mula dito sa damper, lulusot ng printer head. Tapos dadaan ng forge unit. Tapos tatapon dito. So since sinigop natin ng syringe, yung ink niyan mapupunta sa syringe. Yan. Dapat yan, may lalabas na ink dyan. Pag yan matigas, maaaring may problema dun sa forge unit, no? May hose yan sa loob, maaaring baluktot, maaaring barado. O kaya talagang sobrang barado na ng printer head. Yan, may lumbas naman siya na ink. Lahat na ng ink nandito na, no, lahat ng kulay pagka dito ka humigop. Then yan, medyo madumi lang talaga sa kamay. Then ibabalik na natin dun sa papuntang waste pad. Dapat yan mailusot mo, kasi pagka di mo nalusot, yung mga waste ink nyan mapupunta lang dyan sa dapat andito siya. Dapat di siya matatanggal, no? Once na nabalik na, kailangan natin mag head clean sa computer, o kaya pwede nyo press ng matagal yung ink button, no? Yung ink button, ito. Yan, pag pinress nyo matagal yan, mag head clean yan. Long press. Yan, long press. Tapos antayin yung gumalaw yung head, tas tutunog siya.
Bitawan nyo na, no, pagka ganun. Yan, mag-head clean na yan. Pwede rin dito sa computer, no? Yan. Pwede rin dito. Yan. Yan, pwede na. Sigurong linisin, tanggalin yung mga alikabok mo. Habang nag-clean. Minsan nangyayari yan, no, pag nagja-jam, no, nawawala yung kulay, may missing color. Tapos antayin lang yan dito mapunta sa ano, sa home position. Tapos nag-head clean pa yan. Hindi pa yan tapos mag-head clean. Yan. So, pwede nang mag-test, no? Then, print nozzle check. Yan. Lagi nyo i-check yung damper. Yan. Pagka walang laman, no, hindi nakakakiyat yung ink, no, pwedeng higupin ng syringe. Yun lang ay pag merong nawawalang kulay. Yan. So hindi ko ilalagay, no, hindi ko kukunin. So buo na yung kulay, no. Kumpleto na yung nozzle ng Sayan. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa Bentech, mag-subscribe na kayo. Pakipindot na rin yung notification bell, no, para ma-update kayo sa mga video na ina-upload ng Bentech, no. Pagpasensyahan nyo na, hindi pa tayo ganun kalaking channel.